Hello guys, maligayang bati. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ngayon ang car air conditioning system about sa refrigeration cycle niya guys. So, yung components niya, ito yung mga components niya. Ito yung compressor. Sa compressor, mayroon siyang dalawang side, mayroon siyang dalawang connection, mayroon siyang inlet at saka outlet. Yung inlet connection niya guys is connected from the outlet of the evaporator. So yung dumadaloy dito is low pressure gas refrigerant from the evaporator. Outlet of the evaporator then connected sa inlet of the compressor. Okay? So low pressure gas refrigerant ang dumadaloy dito. Then yung compressor, which is the heart of the air conditioning system, it compresses the low pressure gas refrigerant to high pressure gas refrigerant. Okay? So yung outlet side of the compressor is connected to inlet of the condenser. So ito yung condenser. This is the condenser. So the condenser is the heat exchanger. Okay? So yung compressor, it compress the low pressure gas refrigerant to high pressure gas refrigerant. So meaning, yung refrigerant na nag-flow dito sa outlet is high pressure gas refrigerant. Okay? Then, from the condenser, so mayroon naman siyang dalawang connection, inlet at saka outlet. So yung inlet of the condenser is connected to compressor, and then yung outlet naman is connected to receiver dryer. So this is the receiver dryer. Mayroon din siyang inlet at saka outlet. Okay? So the condenser is, it condenses the high pressure gas refrigerant to high pressure liquid refrigerant. So meaning condensation, kaya siya tinatawag na condenser from the word condensation. So meaning condensation, it is the process of changing from gas to liquid. So, kaya siya tinatawag na condenser. So, paano siya na-condense into high pressure liquid? So, kung makikita natin yung condenser, marami siyang mga cooling fins. So, mayroon pa siyang nakalagay dito, either dito o dito sa front of the condenser or sa rear of the condenser. Halimbawa, i-assume natin na dito yung engine. So, dito sa engine, mayroon siyang tinatawag na condenser fan. So, yung condenser fan, pag naka-on yung aircon switch, automatic mag-ikot yung condenser fan. So, meaning, yung hangin na galing sa labas, cool air yung magpasok dito. So, meaning, pag ginawin niya yung cooling fins at saka yung condenser tube. So magdaan dito yung high pressure gas refrigerant from the compressor. So habang dumadaloy siya dito sa condenser tube. So dahan-dahan naman siya mag-condense into high pressure liquid refrigerant with the help of the condenser fan. Okay? So yung condenser fan, yung hangin, take note yung hangin na galing sa outside is cool air siya, fresh air. Papasok sa condenser fan, paglabas niya, hot air na siya. Bali, na-absorb ng condenser fan yung heat na na-generate dito sa compressor. So meaning, ang air conditioning system, mayroon siyang dalawang side. High pressure side at saka low pressure side. Okay? So yung low pressure side, start from the mamaya na lang, ituturo ko yung buong system ng low pressure side at saka high pressure side. Okay? So yung compressor, high pressure gas going to condenser. Pag out niya sa condenser, yung refrigerant is nagiging liquid. High pressure liquid refrigerant going to receiver dryer. Okay? Ito yung receiver dryer. So, mayroon din siyang inlet at saka outlet. So, meaning from outlet of the condenser up to expansion valve is high pressure liquid refrigerant. Ang purpose ng receiver dryer is
is to absorb the moisture. So, halimbawa, mayroon siyang mga foreign particles o mga elements. Bali, dito siya matrap. Act as a filter siya. So, mag-act as a filter yung desiccant bulb na nandito sa ilalim ng receiver dryer para ma-purified yung maglabas dito sa out ng receiver dryer papunta sa evaporator. Ganun siya, guys. Okay? So meaning, yung receiver dryer is act as a filter or ina-absorb niya yung moisture from the compressor or from the condenser at saka sa compressor para ma-filterize niya papuntang evaporator or expansion valve. Okay? So, ito yung components niya: compressor, condenser, receiver dryer, and then expansion valve. Ito yung expansion valve, maliit lang yung expansion valve. So, ano yung purpose ng expansion valve? So, ang purpose ng expansion valve is to control the flow of refrigerant. Okay? Yung refrigerant natin na ginagamit, mostly na ginagamit ngayon is R134A. So, dati kasi yung ginagamit na refrigerant is R12. Pero yung R12 is nakasisira ng ozone layer. So, yung R12 is nag-replace siya ngayon ng R134A. Yung thermostatic expansion valve, mayroon din siyang inlet at saka outlet. So, yung dito na side is high pressure side siya, guys. High pressure liquid refrigerant. Pagpasok niya dito, paglabas niya, yung out ng thermostatic expansion valve is connected sa inlet of the evaporator. So meaning, pag out niya dito sa thermostatic expansion valve is kontrolado na siya. So paano siya nag-control? Okay, ang nag-control ng thermostatic expansion valve is mayroon siyang tinatawag na sensing valve dito na nakalagay sa out of the evaporator. Yung sensor valve naman, siya ngayon ang nag-detect sa temperature. Pag na-detect niya na nag-change yung temperature dito sa outlet of the evaporator, ang mangyayari, yung pressure, mayroon siyang mga components o mga spring, yung pressure spring dito sa ilalim ng thermostatic expansion valve, i-push niya para mag-open yung valve na nandito sa thermostatic expansion valve. And then pag halimbawa habang nagpatuloy yung operation sa refrigeration cycle, nagginaw na yung outlet ng evaporator dito, naging frosty na siya. So automatic mag-lower yung pressure niya. Pag lower na pressure, so mayroon kasi principle pag maginaw, siyempre mag-lower yung pressure. Pag magtaas yung heat temperature, normal, yung pressure magtaas din. So ganun yung principle niya, guys. Okay? So yung nag-control ng thermostatic expansion valve is yung sensor valve. Yung sensor valve, nakalagay siya dito sa outlet of the evaporator. Okay? Ito na yung evaporator assembly, guys. Yung evaporator assembly is parang condenser lang din siya. Kaso lang, yung principle nila is reverse. Reverse niya yung principle niya. Okay? Kasi yung condenser, it condense the high pressure gas refrigerant into liquid refrigerant, while yung evaporator, yung low pressure liquid refrigerant is magiging low pressure gas refrigerant back to compressor. Ganon siya. Ganon ang mangyayari. Paano siya nagiging low pressure gas o paano siya na-convert into low pressure gas refrigerant? Okay? So, yung low pressure liquid refrigerant, nagadaloy siya doon sa tube, evaporator tube. Kagaya din ng condenser. Doon sa evaporator, habang dumadaloy siya, yung evaporator tube or yung mga cooling fins doon sa ilalim, nag-frost siya, nag-create siya ng frost. Yung makikita natin doon sa refrigerator, di ba? Pagbuksan natin yung refrigerator, evaporator din yan sa system doon sa ilalim. Di ba makita natin mayroon siyang mga ice. Pag hawakan natin, magiging liquid siya. Yung mga frost, ang tawag doon is frost.
yung frosted coil na nandoon sa evaporator is siyempre yung temperature ng vehicle, yung vehicle natin. Kasi yung evaporator is kung saan yung vehicle, andun yung passenger compartment at saka driver's compartment, andun yung evaporator. Okay? So, halimbawa, assume natin single aircon system. Yung evaporators, andun kung saan yung mga grills. So, sa ilalim yan, andun natin makita yung evaporator. Okay? So, i-assume natin na nag-frost na yung evaporator coil. Siyempre, mainit yung compartment ng vehicle, yung passenger o at saka driver's compartment. Siyempre, mainit siya kasi mayroon siyang heat from the sun, heat from the engine, heat from the exhaust manifold, etc. So, nakapaligid is mainit. Tapos, naka-close pa siya, nakasirado. Siyempre, mainit yung hangin na nandun sa compartment ng vehicle. So, yung init na hangin na nandun sa vehicle's compartment, higupin. So, bali, mayroon siya tinatawag na blower motors. Ito yung tinatawag na blower motor niya. Yung blower motor, siya ang higupin niya yung hangin. Galing dito, higupin niya. So, mainit yung hangin na higupin niya. Pakuman, magdaan siya doon sa evaporator coil. Siyempre, yung evaporator coil is frosted siya. So, pagdaan doon sa evaporator coil, automatic yung heat air na nahigop ng evaporator, magdaan doon sa evaporator coil. Ang mangyayari doon sa heat air na nagdaan doon sa evaporator coil is magiging fresh air or cool air from hot air. Paglabas niya sa air grills dito sa tubangan, dito sa front of the driver's compartment o dito sa airflow control o saka sa air grills is magiging cold air na siya. So yun ang dahilan. So yung dahilan na nagiging fresh air siya o nagiging cold air because yung health of the evaporator at saka yung refrigeration cycle doon sa ilalim. So ganun yung nangyayari niya. Okay? So yung low pressure liquid refrigerant na dumadaloy doon sa evaporator coil, maglabas siya dito sa evaporator outlet. So yung low pressure liquid refrigerant magiging low pressure gas refrigerant. So meaning, babalik naman siya ulit sa compressor. I-compress naman ulit sa compressor, magiging high pressure liquid refrigerant. Babalik-balik lang yung refrigeration cycle niya. So yun ang mangyayari niya. Okay? So yung evaporator, kaya sa tinatawag na evaporator from the word evaporation. So meaning evaporation, it is the process of changing from liquid to gas. Kaya tinatawag siyang evaporator. Okay? Yan siya. Then yung blower natin, mayroong control yung blower natin, yung high, medium, low, depende sa sasakyan. Mayroon din 1, 2, 3, 4. Yung 4, yun ang pinaka-highest na RPM ng blowers. Depende sa lakas. Yung iba, 1, 2, 3. Yung iba, high, medium, low. Okay? So, balik tayo sa system guys. Yung low, meaning yung low pressure side, start from the out of the expansion valve up to in of the compressor, inlet of the compressor. Take note, from out of the expansion valve up to in of the compressor. Yon ang low pressure side. So meaning, yung high pressure side naman, start from the outlet of the compressor up to inlet of the TEV or thermostatic expansion valve. Mayroong ibang refrigeration system, yung pinakita ko lang sa inyo is yung basic. Mayroong tinatawag, mostly sa air conditioning system, mayroong pa tinatawag na accumulator. Yung accumulator is between sa evaporator at saka sa compressor. Okay? So, yun lang siya. I hope na may natutunan kayo sa konting explanation sa basic refrigeration cycle of the car air conditioning system. Kahit sa refrigeration or sa refrigerator o sa air conditioning, sa industrial na air conditioning system, is the same yung process nila. Parehas lang.
ang kaibahan lang nila is yung compressor natin is driven by engine via valve. While sa refrigerator is yung electric motor yung nag-drive sa compressor. Combine yung electric motor at saka yung compressor. Dito sa car air conditioning kasi, yung compressor is drive shot sa valve. Engine yung nag-drive niya. Okay? So, ito yung compressor niya guys. Mayroon siyang magnetic clutch. Yung magnetic clutch, from the word clutch, meaning, trabaho niya is engage and disengage. Pag naka-switch on yung aircon, naka-engage yung magnetic clutch para i-drive niya yung compressor. Pag naka-off yung aircon, automatic, ganito lang siya, naka-freewheel lang siya. Naka-freewheel lang siya guys. Okay? Yan lang po at salamat. I hope na may natutunan kayo. Don't forget to hit the subscribe button and syempre, paki-like na rin at saka i-share nyo sa mga kasamahan nyo guys. Bye-bye. Thank you. Salamat. Okay, shout out na ko ang taga-automotive technology. Especially kay Sir Naparan na nagapahiram sa iyahang sakinan. Kay Sir Lanoy sa lahat ng mga technology features at saka sa mga automotive features. Sir Jason, Yeah. Sir Hanada, Sir Tigaw, Sir Binhor, shout out sa inyo. Sir Alcantara, Sir Reno Plus, napalong sir. Wala yung condenser fan niya. Ha? Anak ko na lang. Yan na ba yun? Yan na ba? I-off daw, Col.